Sa edad na 25, si Martin ay ang perpektong halimbawa ng isang lalaking nasanay sa layaw ng buhay. Lumaki siya sa isang pamilya na nababalutan ng kayamanan. Lahat ng gusto niya, mula pagkabata hanggang ngayon, ay agad na ibibigay. Ang kanyang tahanan ay isang mansyon na nakatayo sa pinakamahal na distrito ng kanilang lungsod. Pinalilibutan ng magagarang sasakyan at magagarang kasangkapan. Sa paningin ng iba, si Martin ay nabubuhay sa isang panaginip, ngunit ang totoo, ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa kanyang sarili at sa kasobrahan ng kanyang mga luho. Sa araw-araw, madalas makita si Martin na nagpapakasasa sa mga bagay na itinuturing niyang karapat-dapat para sa kanya. Isang umaga, nagising siya sa amoy ng bagong hinandang almusal ng kanyang personal na chef. Sa tabi ng kanyang higaan ay ang kahon ng relo na katumbas ng presyo ng isang bagong bahay. Pagkatapos magbihis ng designer na damit, dumiretso siya sa garahe kung saan nakahilera ang 5 luxury car. Alin kaya ang bagay sa mood ko ngayon? Tanong niya sa sarili habang nilalaro ang susi ng mga sasakyan. Sa huli, pinili niya ang bagong biling sports car na kulay pula, ang kanyang pinakabagong laruan na naging usap-usapan sa buong bayan. Habang binabaybay niya ang highway, hindi maiwasan ni Martin na ngumisi habang nararamdaman ang inggit sa mga tingin ng ibang motorista. "Ako lang talaga ang may ganito sa lugar na to," sabi niya habang humahagik-gik. Pagdating sa isang mamahaling cafe, hindi lang siya basta nagkape. Nag-order siya ng pinakamahal na item sa menu at binayaran ito gamit ang isang makintab na black credit card na bihirang makita. Sinadya niyang ilapag ang card sa mesa upang masiguro niyang makikita ito ng barista. Sa mga social gathering, si Martin ang laging nasa sentro ng atensyon. Siya ang hari ng mga party na puno ng mamahaling alak, kakaibang dekorasyon, at mga bisitang nais lang makisawsaw sa kanyang kayamanan. Tuwing may magagandang babae sa party, agad niyang nilalapitan ang mga ito at tinutukso ng kanyang magarang sasakyan o ng mga paglalakbay niyang parang wala ng katapusan. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawa ng mga babaeng ito, wala sa kanila ang talagang tumatagal. Para kay Martin, ang mga babae ay tila laruan lamang, panglibang sa sandali, pero walang lugar sa kanyang puso. Isang araw, nagkataong nakasalubong niya ang dating kaibigang si Lando sa isang parking lot. Si Lando, na simpleng nakapustura at may dalang lumang bisikleta, ay nagmula rin sa parehong bayan, ngunit hindi pinalad na magkaroon ng marangyang buhay. Sa halip, si Lando ay nagsusumikap araw-araw sa isang ordinaryong trabaho upang suportahan ang kanyang pamilya. "Uy Lando, kumusta na?" bati ni Martin habang iniinspeksyon ang luma't kalawangin na bisikleta ng kaibigan. "Ito pa rin ba ang gamit mo? Hindi ka pa rin pala umaasenso?" Hindi agad nakasagot si Lando, ngunit kita sa kanyang mukha ang pagkahiya. Sa kabila ng kahihiyan, sinubukan niyang ngumiti at sinabing, "Oo Martin, ito muna ang kaya ko ngayon. Importante naman ay masipag ako sa trabaho." Natawa si Martin at nagpatuloy sa pangmamaliit. "Alam mo Lando, minsan kailangan mo rin namang mag-ambisyon. Hindi pwedeng ganyan ka na lang habang buhay. Kung ako sa'yo, maghanap ka ng ibang paraan para makaahon." Binanggit niya ito na parang hindi alam ang pagsusumikap na ginagawa ni Lando araw-araw. Pagkatapos ng eksenang iyon, umalis si Martin sa parking lot, sakay ng kanyang mamahaling sasakyan. Hindi niya napansin ang lungkot sa mga mata ni Lando, at mas lalong hindi niya naisip kung gaano niya sinaktan ang dating kaibigan sa kanyang mga salita. Para kay Martin, ang lahat ng tao na wala sa antas ng kanyang buhay ay hindi nararapat ng respeto. Sa mga panahong ito, ang mundo ni Martin ay punong-puno ng kayabangan at kawalan ng pakialam sa nararamdaman ng iba. Ngunit ang hindi niya alam, ang marangyang mundong kanyang ginagalawan ay isang ilusyon na unti-unting maglalaho. Si Ramon ay ang haligi ng kayamanan ng kanilang pamilya. Sa labas, kilala siya bilang isang respetado at matagumpay na negosyante, ang taong nagpatayo ng isa sa pinakamalalaking kumpanya ng konstruksyon sa bansa mula sa wala. Ngunit sa loob ng kanilang tahanan, siya ay isang mapagmahal na ama na tahimik na nagmamasid sa mga ginagawa ng kanyang anak na si Martin.
Ang simula ng tagumpay ni Ramon ay hindi madali. Lumaki siya sa isang maliit na baryo kung saan ang kanyang pamilya ay umaasa sa maliit na sakahan. Bata pa lamang, natutunan na niyang magsikap para makatulong sa pamilya. Gumigising siya ng maaga upang mag-araro at magtanim sa bukirin, habang iniisip kung paano siya makakaahon sa kahirapan. Sa kabila ng limitadong pagkakataon, ginamit niya ang bawat oportunidad para matuto. Nang makatapos siya ng high school sa tulong ng scholarship, lumuwas siya sa lungsod at pumasok bilang construction worker. Sa loob ng maraming taon, dahan-dahan niyang inakyat ang hagdan ng tagumpay hanggang sa maitayo niya ang sarili niyang kumpanya. Ang mga aral mula sa hirap ng buhay ang nagtulak kay Ramon na maging masinop at mapagpakumbaba. Sa kabila ng kanilang yaman ngayon, nanatili siyang simple sa kanyang pananamit at pamumuhay. Kahit na may kakayahan siyang bumili ng magagarang bagay, mas pinipili niya ang praktikal at hindi masyadong marangya. Para sa kanya, ang yaman ay isang responsibilidad na dapat gamitin ng tama, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa ibang nangangailangan. Ngunit ito ang bagay na tila hindi naiintindihan ni Martin. Habang pinagmamasdan ni Ramon ang anak, napansin niya kung paanong naiiba ang landas na tinatahak nito. Imbes na ipagpatuloy ang mga prinsipyong itinanim niya, pinili ni Martin ang magpakasasa sa kayamanan ng pamilya. Isang gabi, habang magkasamang kumakain sina Ramon at Martin sa kanilang malaking hapagkainan, napansin ni Ramon ang pagiging malayo ng loob ng anak. "Martin," panimula niya, "napansin kong napapadalas ang paggastos mo sa mga bagay na hindi naman kailangan." Napatingin si Martin mula sa kanyang mamahaling cellphone, bahagyang inis sa pagbasag ng kanyang ama sa katahimikan. "Dad, ano naman ang problema? Hindi ba't pinaghirapan mo ang lahat ng ito para sa akin? Kaya nga tayo mayaman para hindi ko kailangang mag-isip ng ganoon." Napabuntong hininga si Ramon. "Oo, pinaghirapan ko ito, anak, pero hindi ibig sabihin na dapat mong aksayahin. Ang yaman ay hindi permanente. Mas mabilis itong nawala kaysa sa inakala mo." Tumawa si Martin ng bahagya, parang hindi tinuturing na seryoso ang sinasabi ng kanyang ama. "Dad, relax. Alam kong may sapat tayong pera para sa 10 buhay. Huwag kang mag-alala." Hindi na sumagot si Ramon, ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Mahal niya si Martin, ngunit hindi niya alam kung paano babaguhin ang pananaw ng anak. Sa tuwing sinusubukan niyang magbigay ng payo, tila napakababaw ng tingin nito sa kanya, na para bang hindi niya naiintindihan ang mundo ng mga kabataan ngayon. Isang araw, naglakad si Ramon sa kanilang malaking hardin kasama ang kanyang matandang kaibigang si Mang Ben, na isa ring galing sa simpleng pamumuhay tulad niya. Nagbuntong hininga siya at ibinahagi ang kanyang saloobin. "Ben, hindi ko alam kung saan ako nagkamali. Ginawa ko ang lahat para mabigyan si Martin ng magandang buhay. Pero parang hindi niya nakikita ang halaga ng hirap na pinagdaanan ko." "Ramon," sagot ni Mang Ben, "hindi mo kasalanan. Pero minsan, ang masyadong kaginhawahan ay parang lambat na humaharang sa mga leksyon ng buhay. Maaring kailangan niyang maranasan ng hirap para maintindihan ang halaga ng lahat." Tahimik si Ramon, pinag-iisipan ang sinabi ng kaibigan. Sa kabila ng kanyang pag-asa na magbago si Martin, tila walang epekto ang kanyang mga paalala. Sa isip ni Martin, ang yaman ay natural lamang at hindi kailanman mawawala. At para kay Ramon, ito ang pinakamalaking pagkakaiba nila bilang mag-ama. Hindi nakikita ni Martin ang ugat ng kanilang tagumpay. Habang nagpatuloy si Ramon sa kanyang trabaho sa kumpanya, hindi niya maiwasang maitanong kung kailan magigising si Martin sa katotohanan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang talikuran ang anak. Mahal niya ito, kahit pa nahihirapan siyang tanggapin ang mga pinipiling landas ng binata. Si Lando ay isa sa iilang tao na kilala si Martin bago pa man ito nalublob sa mundo ng kayamanan at kasikatan. Lumaki silang magkaibigan sa isang simpleng bayan kung saan ang kanilang araw ay punong-puno ng tawanan at larong pambata. Sa kabila ng paglipat ni Martin sa lungsod nang yumaman ang pamilya nito, nanatili si Lando sa bayan
at pinili ang tahimik na pamumuhay bilang isang simpleng manggagawa. Bagamat magkaiba na sila ng kinalakihan, patuloy na nanatili si Lando sa ideya na ang pagkakaibigan nila ni Martin ay hindi magbabago. Kapag nagkikita sila, pinapanatili ni Lando ang magaan at natural na usapan, palaging umaasa na ang kanilang samahan ay tulad pa rin ng dati. Ngunit sa bawat taon na lumilipas, tila mas dumadalas ang pagkakaiba sa pag-uugali nila. Si Martin, na punong-puno ng yabang at pansariling interes, ay unti-unting nawawalan ng pasensya sa pagiging simpleng ni Lando. Isang hapon, dumating si Lando sa isang party na inorganisa ni Martin. Naanyayahan siya bilang tanda ng pagkakaibigan nila, ngunit ramdam niyang hindi siya bagay sa marangyang pagtitipon. Ang party ay ginanap sa isang hotel na may napakagarang setup. Kumikislap ang mga ilaw, mahal ang mga inumin, at ang mga bisita ay pawang naka-designer na kasuotan. Sa kabila ng kanyang kaba, nagpunta si Lando dala ang isang simpleng regalo, isang kahon ng homemade na cookies na siya mismo ang nag-bake. Pagdating niya, agad siyang napansin ni Martin kasama ang mga elitistang kaibigan nito. Ang mga ito ay mga anak ng mayayaman at kilalang personalidad sa lungsod. Nakasuot sila ng mga mamahaling damit, habang si Lando ay naka-checkered polo at lumang sapatos. Tumigil sa pagsasalita si Martin nang makita siya. Ang kanyang mukha ay may bahagyang pagtataka at kahihiyan. "Lando, ikaw ba talaga yan?" Bati ni Martin, halata sa tono ang pag-aalinlangan. Tumango si Lando, iniabot ang kanyang regalo at ngumiti. "Oo, Martin. Naalala ko kasi ang paborito mo dati, kaya ginawa ko to. Sana magustuhan mo." Ngunit imbes na magpasalamat, humagihik si Martin habang tinitingnan ang simpleng kahon ng cookies. Ang mga kaibigan nito ay sumunod sa kanyang pagtawa, binubulong-bulong ang kanilang opinyon tungkol kay Lando. Isang kaibigan ni Martin ang nagsabi, "Teka, ito ba ang kaibigan mo? Para siyang naligaw sa party na to." Pilit nang initian ni Lando ang sitwasyon, ngunit ramdam niya ang kahihiyan na bumalot sa kanya. Naramdaman niya ang pagtitig ng ibang bisita na tila ini-inspeksyon ang bawat bahagi ng kanyang itsura. Ang kanyang regalo, na para sa kanya ay espesyal, ay mistulang isang katawa-tawang bagay sa mga mata nila. Si Martin, sa halip na ipagtanggol si Lando, ay sumabay sa pagtatawa. "Lando, akala ko nagbago ka na. Nasa modernong mundo na tayo, pre. Baka gusto mong mag-level up ng kaunti." Ang tono nito ay pabiro, ngunit ramdam ni Lando ang masakit na laman ng mga salita. Tahimik na tumayo si Lando, pinipilit huwag ipakita ang nararamdaman. "Pasensya ka na, Martin. Mukhang hindi bagay ang cookies ko rito. Baka mas mabuti kung umalis na lang ako." Hindi pinigilan ni Martin ang kanyang kaibigan. "Ikaw ang bahala, pre. Pero sana sa susunod, magdala ka ng mas bagay dito," ani Martin habang patuloy na nagtatawanan ang mga kasama niya. Pagkalabas ni Lando ng venue, naramdaman niya ang bigat ng bawat hakbang. Ang pagkakaibigan na iniingatan niya mula pa pagkabata ay tila tuluyan ng nawala. Sa kanyang isipan, naririnig pa rin niya ang pagtatawa ni Martin at ng mga bisita nito. Sa puntong iyon, nagdesisyon si Lando na tuluyang umiwas kay Martin. "Hindi ko na siya kilala," mahinang bulong ni Lando sa kanyang sarili habang pauwi. Ang kaibigang kasama kong nangangarap noon ay hindi na siya. Mas mahalaga sa kanya ang mundo niya ngayon kaysa sa samahan naming dalawa. Simula noon, itinuring na lamang ni Lando ang kanilang nakaraan bilang isang magandang alaala na hindi na maibabalik. Tuluyan na niyang iniwas ang sarili sa mundo ni Martin, na para sa kanya ay masyadong malayo na sa dati nilang pinagsamahan. 5 taon ang mabilis na lumipas, ngunit ang kayabangan ni Martin ay nanatiling matibay sa kanyang pagkatao. Ngayon, 30 taong gulang na siya, at sa kabila ng maraming pagbabago sa paligid niya, siya mismo ay nanatiling halos pareho. Patuloy niyang tinatamasa ang marangyang pamumuhay, ang mga bagong modelo ng sasakyan, mga eksklusibong party, at magagarang paglalakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, unti-unting pumasok sa isip niya
ang ideya ng pagpapakasal. Isang umaga, habang nakaupo siya sa terrace ng kanilang mansyon, hawak ang tasa ng kape na gawa mula sa pinakamahal na bean sa mundo, kinausap niya ang kanyang sarili. Kailangan ko ng mag-asawa, sabi niya habang nakatingin sa malawak na hardin. Hindi lang ito tungkol sa akin. Kailangan kong magkaroon ng tagapagmana ng lahat ng ito. Ngunit sa likod ng intensyon niyang magkaroon ng sariling pamilya, umiiral pa rin ang kanyang pagiging mapagmataas. Para kay Martin, ang pagpili ng mapapangasawa ay hindi lang tungkol sa pagmamahal. Ito'y isang transaksyon, isang bagay na dapat magpapakita ng kanyang mataas na kalagayan sa lipunan. Hindi pwedeng basta babae lang, bulong niya sa sarili. Dapat ay maganda, may pinag-aralan, at may angking reputasyon. Isang babaeng babagay sa pangalan ko. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula siyang pumunta sa iba't ibang social gathering na tila mayroong checklist na sinusundan sa bawat babae na makilala niya. Sa isang charity gala, nilapitan siya ng isang babae na nagpakilala bilang isang matagumpay na interior designer. Bagamat maganda at matalino ang babae, hindi niya ito nagustuhan. Parang hindi sapat ang level niya. Naisip niya habang pasimpleng umiwas. Sa isang ibang event naman, nakilala niya ang anak ng isang senador na napakaganda at may matikas na personalidad. Gayunpaman, nang mapansin niya na may bahagyang accent ang pagsasalita nito, agad niya itong binansagang kulang sa finesse. Paulit-ulit na iniiwasan ni Martin ang sinumang babae na hindi pumapasa sa kanyang mataas na pamantayan, kahit pa marami na ang nagsasabing hindi na realistic ang kanyang hinahanap. Nagpatuloy ang kanyang paghahanap sa loob ng mga buwan, ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang mga bulong-bulungan sa kanyang likuran. Ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay nagsabing si Martin ay masyado nang mapili. Martin, wika ng isa sa kanyang mga kababata na si Jonas habang nagkakape sila sa isang eksklusibong cafe. Kung patuloy kang magiging ganyang kapihikan, baka sa huli wala ka nang mahanap. Tumawa si Martin. Waring walang epekto ang sinabing iyon. Jonas, hindi mo ba naiintindihan? Hindi ako basta-basta mag-aasawa. Ang pangalan ng pamilya namin ay kailangang mapanatiling kagalang-galang. Hindi ko kayang ikompromiso yon. Ang kanyang pagiging mayabang ay lalong umigting sa panahong ito. Madalas niyang banggitin na ang kanyang hinahanap ay isang perfect match na hindi lamang papasa sa kanyang personal na pamantayan, kundi sa paningin ng buong lipunan, kung kaya't ang mga babaeng dumadaan sa kanyang buhay ay nagiging bahagi lamang ng mahabang listahan ng hindi sapat. Habang tumatagal, tila mas lalong dumadami ang nakapapansin sa pagiging mataas ng tingin ni Martin sa sarili. May mga pagkakataon pa nga na maging ang kanyang sariling pamilya, lalo na ang kanyang tiyahin na si Estrella, ay nagsasabi sa kanya ng diretso. Martin, sabi ni Estrella habang magkaharap sila sa hapagkainan. Hindi ba't ang paghahanap ng mapapangasawa ay dapat mula sa puso? Hindi yan tungkol sa pangalan, kayamanan o itsura. Sa huli, magiging masaya ka lang kung mahal mo talaga ang taong pipiliin mo. Ngunit si Martin, gaya ng dati, ay hindi nakikinig. Para sa kanya, ang sinasabi ng tiyahin niya ay bahagi ng makalumang pananaw na hindi naangkop sa modernong panahon. Ang totoo, ang nais niya ay isang babaeng magpapakintab pa, lalo ng kanyang reputasyon. Ang pagmamahal ay isang ideya na hindi niya masyadong iniisip. Sa halip, ang kanyang prioridad ay ang pagkakaroon ng isang tagapagmana na kayang ipagpatuloy ang kanyang iniingatang yaman at pangalan. Habang abala siya sa paghahanap, patuloy din ang takbo ng kanyang marangyang buhay. Nagdaraos pa rin siya ng mga party sa kanilang mansyon, nagpapakilala ng mga bagong mamahaling kotse at nagpapakita ng kanyang kayamanan sa mga social media platform. Sa bawat litrato na ipinopost niya online, ang caption ay naglalarawan ng kanyang perpektong buhay. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, unti-unti na ring nararamdaman ni Martin ang presyon. Habang tumatanda siya, tila nagiging mas mahirap ang paghahanap ng babaeng babagay sa kanyang mataas na pamantayan. Bagamat hindi niya ito ipinapakita, nagsisimula ng maapektuhan ang kanyang kumpiyansa.
Lihim niyang naiisip kung tama ba ang kanyang ginagawa o kung masyado na siyang nagiging mapili. Gayunpaman, sa tuwing nararamdaman niya ito, pinipilit niyang itulak ang sarili na magpatuloy. Hindi ako pwedeng magsettle. Kailangan kong mahanap ang tamang babae. Bulong niya sa sarili, na tila mas pinanghahawakan ang ideya ng perpektong kapareha kaysa sa tunay na kaligayahan. Sa gitna ng walang katapusang paghahanap ni Martin ng perpektong babae, dumating ang isang pagkakataon na magbabago sa kanyang direksyon. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang sitwasyong nabalot ng kasinungalingan at interes. Sa isang charity event na idinaos sa isang marangyang ballroom, dumalo si Martin bilang isa sa mga pangunahing sponsor. Naglakad siya papasok sa venue, suot ang kanyang paboritong tailored suit, habang nagiging sentro ng atensyon ng mga bisita. Habang nagmamasid sa paligid, napansin niya ang isang babaeng tahimik na nakaupo sa isang sulok. Siya ay maganda, may simpleng elegansya na hindi pilit at hindi rin gaanong nagpapasikat. Sa unang tingin pa lang, nakuha na nito ang interes ni Martin. Lumapit siya, dala ang kanyang natural na kumpiyansa at ipinakilala ang sarili. Hi, I'm Martin. Hindi pa kita nakikita sa mga event na ganito. First time mo ba? Tanong niya, sabay pakawala ng kanyang pamatay ng ngiti. Bahagyang nagulat ang babae, ngunit ngumiti rin. Ako si Clarice, sagot niya. Ang boses niya ay banayad, ngunit puno ng kabaitan. Narito lang ako bilang kasamang tagapag-ayos ng event. Naging magaan ang kanilang usapan, ngunit sa likod ng ngiti ni Clarice ay ang bigat ng kanyang dinadala. Ang kanyang pamilya ay nakararanas ng matinding krisis sa pera. Ang kanilang negosyo, isang maliit na tindahan ng bulaklak, ay halos nalulugi na dahil sa isang malaking utang. Bilang panganay sa kanilang magkakapatid, siya ang sumalo sa responsibilidad na humanap ng paraan upang maiahon ang pamilya. Hindi nagtagal, nalaman ni Martin ang kalagayan ni Clarice mula sa mga usap-usapan. Sa kabila ng mabait na imahe ng dalaga, hindi iyon ang nag-udyok kay Martin na magpatuloy sa kanyang interes. Ang nakita niya kay Clarice ay isang oportunidad, isang babaeng maganda, maayos sa paningin ng lipunan, at higit sa lahat, nangangailangan ng tulong. Sa kanyang isipan, ang pagiging tagapagligtas ni Clarice ay magpapalakas sa kanyang imahe bilang isang taong maawain. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Martin ang kanyang panliligaw. Dinadala niya si Clarice sa mga magagarang restaurant, binibigyan ng mamahaling regalo, at ipinapakita ang kanyang kayamanan sa bawat pagkakataon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, si Clarice ay nananatiling tahimik at hindi ganap na masaya. Alam niya na ang relasyong ito ay hindi bunga ng totoong pagmamahalan, kundi isang transaksyong pilit niyang pinasok dahil sa desperasyon. Isang gabi, habang magkaharap sila sa isang dinner na ini-host ni Martin, inilahad ni Clarice ang kanyang sitwasyon. Martin, hindi ko alam kung tama ba ito, pero kailangan kong aminin. Hindi ako sigurado kung narito ako dahil gusto kita o dahil kailangan kita. Tumawa lang si Martin, tila hindi iniinda ang sinabi ni Clarice. Clarice, hindi na mahalaga kung ano ang dahilan. Ang mahalaga, narito ka at kaya kong ibigay ang lahat ng kailangan mo. Sa puntong iyon, naramdaman ni Clarice ang bigat ng kanyang desisyon. Hindi siya masaya sa relasyong ito, ngunit ang pangakong kayang bayaran ni Martin ang utang ng kanilang pamilya ay higit pa sa anumang emosyon na kaya niyang pakinggan. Pumayag siyang manatili sa piling ni Martin, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa obligasyon sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, napag-usapan nila ang pagpapakasal. Ngunit kahit dito, si Martin ay nanatili sa kanyang pagiging mapagmataas. Ang kanilang plano ay napalilibutan ng mamahaling detalye. Mula sa engranding venue, sa designer na gown, hanggang sa mga VIP na bisitang dadalo. Para kay Martin, ang kasal nila ay higit pa sa simbolo ng kanilang pagsasama. Ito ay magiging patunay ng kanyang kayamanan at impluwensya. Ngunit para kay Clarice, ang lahat ng ito ay tila isang masalimuot na laro na hindi niya kayang takasan. Sa tuwing nagbabanggit si Martin ng mga plano, ngiti lamang ang isinusukli niya. Habang sa loob ay pinipilit niyang kumbinsihin
ang sarili na ito ang tamang desisyon para sa kanyang pamilya. Ang kanilang relasyon ay puno ng kasinungalingan at hindi pagkakaintindihan. Ang bawat araw na magkasama sila ay isang patunay na walang tunay na damdaming bumabalot sa kanilang samahan. Ngunit para kay Martin, sapat na ang imahe ng pagiging tagapagligtas at may-ari ng perpektong relasyon. Sa kanyang isipan, ang lahat ng ito ay bahagi ng pagkakaroon ng perpektong buhay na matagal na niyang pinapangarap. Sa ganitong sitwasyon nagsimula ang kanilang kwento, isang relasyon na nagmumukhang makulay sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kawalang tiwala at mga lihim. Sa simula ng kanilang engagement, tila maayos ang lahat sa paningin ng mga taong nakapaligid kina Martin at Clarice. Nakikita sila bilang perpektong magkasintahan. Si Martin ang matagumpay at mayamang lalaki at si Clarice ang magandang dalagang tila napakaswerte sa kanyang kapareha. Ngunit ang makintab na imahe ng kanilang relasyon ay kabaligtaran ng kung ano ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto. Si Martin, sa kabila ng kasunduan nilang magpakasal, ay hindi nagbago. Patuloy niyang ipinapakita ang kanyang pagiging mayabang at marahas sa pananalita, lalo na kay Clarice. Para sa kanya, si Clarice ay bahagi lamang ng kanyang buhay na dapat magpasakop sa lahat ng gusto niya. Hindi siya nag-iisip bago magsalita at madalas niyang binibitawan ang mga salitang nakakabawas sa dignidad ng dalaga. Isang gabi, habang magkasama silang naghahapunan sa isang mamahaling restaurant, napansin ni Martin ang simpleng make-up ni Clarice. Imbes na purihin ito, tinitigan niya ang mukha ng dalaga at nagbigay ng marahas na komento. "Clarice, hindi ba kaya mong ayusin ng mas maigi ang sarili mo? Sa kasal natin, hindi pwedeng ganyan lang ang itsura mo. Ano ang iisipin ng mga bisita?" Napahiya si Clarice, ngunit pinilit niyang ngumiti at hindi ipakita ang sakit na nararamdaman niya. "Pasensya na, Martin. Susubukan kong pagbutihin." Sa bawat ganitong insidente, paulit-ulit na sinasabi ni Clarice sa sarili na kailangang magtiis siya para sa kanyang pamilya. Alam niyang ang desisyon niyang manatili sa piling ni Martin ay hindi para sa kanya, kundi para sa mga magulang at kapatid niyang umaasa sa kanyang tulong. Kahit nasasaktan siya sa bawat salita at kilos ni Martin, pinipilit niyang magpakumbaba at magtiis. Hindi nagtatapos ang masasakit na komento ni Martin sa mga simpleng bagay lamang. Sa isang pagkakataon, habang nasa isang private party na dinaluhan ng mga kaibigan ni Martin, napansin niyang si Clarice ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Sa halip na tanungin kung ano ang nararamdaman nito, lumapit siya at pabirong sinabi, ngunit may halong pagmamaliit, "Bakit parang hindi ka bagay dito, Clarice? Siguro kailangan mo pang matutong makisalamuha sa mga ganitong klaseng tao." Muling ngumiti si Clarice kahit naramdam niya ang pagkapahiya sa harap ng ibang tao. Sa bawat pagkakataong binababa siya ni Martin, mas lalong bumibigat ang kanyang nararamdaman, ngunit iniisip niyang walang ibang solusyon kundi magtiis. "Hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko," sabi niya sa sarili habang tinitimpi ang luha. "Ginagawa ko ito para sa kanila." Sa kabila ng pagiging malamig at malupit ni Martin, si Clarice ay nanatiling tahimik na tagasunod. Madalas niyang sinasabi sa kanyang sarili na ang kanyang nararanasan ay bahagi lamang ng sakripisyong kailangan niyang gawin. Iniwasan niyang makipagtalo kahit paminsan ay nararamdaman niyang hindi na niya kaya ang lahat ng sakit at bigat ng sitwasyon. Ngunit kahit gaano kalaki ang pagtitiis ni Clarice, may mga pagkakataong hindi niya maiwasang magtanong sa kanyang sarili. Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama at nag-iisa, tahimik niyang kinausap ang sarili. "Ito ba talaga ang nararapat para sa akin? Magiging masaya kaya ako sa ganitong buhay?" Ngunit sa tuwing naisip niya ang mga utang ng kanyang pamilya at ang mga pangakong binitiwan niya para sa kanila, bumabalik siya sa realidad. Ang kanyang sariling kaligayahan ay tila isang bagay na hindi niya maaaring unahin. Samantala, si Martin ay nanatiling bulag sa epekto ng kanyang ugali kay Clarice. Sa kanyang paningin, ginagawa lang niya ang nararapat upang ipakita kung sino ang nangunguna sa kanilang relasyon. Sa halip na protektahan at intindihin si Clarice, mas pinili niyang gawing dominante ang kanyang personalidad. Hindi niya kailangan magreklamo, madalas niyang sabihin sa kanyang sarili.
Ang buhay na kaya kong ibigay sa kanya ay mas maganda kaysa sa anumang meron siya noon. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang sugat na nararamdaman ni Clarice. Ngunit patuloy siyang nananatili. Sa bawat masakit na salita at sa bawat pagkakataong minamaliit siya, iniisip niyang may wakas din ang lahat ng ito. Subalit sa puntong iyon ng kanilang kwento, wala siyang ideya kung paano magbabago ang sitwasyon at patuloy siyang umaasa na darating ang araw na magiging mas maayos ang lahat. Kahit pa sa likod ng kanyang isipan, tila nagiging imposible na ito. Ang paghahanda para sa kasal ni na Martin at Clarice ay naging isang malaking palabas, lalo na para kay Martin. Hindi niya ito itinuring bilang simpleng seremonya ng pagmamahalan. Para sa kanya, ito ay isang oportunidad upang ipakita ang kanyang kayamanan at impluwensya sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang bawat detalye ay kailangang maging perpekto, mula sa venue hanggang sa tiniyak niyang ang listahan ng mga bisita ay puno ng mga prominenteng pangalan sa bayan. Sinimulan ni Martin ang pagpaplano sa tulong ng isang sikat na events organizer, ngunit hindi nagtagal ay naging halata na ang proseso ay hindi magiging madali. Ang unang pagpupulong pa lang, mariin niyang idinikta ang kanyang mga ideya. "Gusto ko ng pinakamagarang venue," sabi niya habang tinuturo ang mga larawan ng mga high-end na hotel. "At siguraduhin ninyong ang mga ilaw at dekorasyon ay kasing ganda ng mga nakikita sa mga kasalan sa pelikula." Ang organizer, bagamat sanay sa mahihirap na kliyente, ay agad nakaramdam ng bigat ng ugali ni Martin. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malinaw kung gaano kalaki ang pangangailangan niyang makontrol ang bawat aspeto ng kasal. Minsan, habang dumadalaw sa venue upang tingnan ang progreso ng mga preparasyon, napansin ni Martin na ang mga bulaklak sa gitna ng mga mesa ay hindi ang eksaktong uri na iniutos niya. Agad siyang nagalit, itinuro ang mga dekorasyon, at malakas na sinabi, "Ito ba ang tawag ninyong first class service? Hindi ba't malinaw na sinabi kong gusto ko ng imported na orchids, hindi mga lokal na bulaklak?" Nang subukan ng organizer na magpaliwanag tungkol sa logistical na limitasyon, hindi siya pinakinggan ni Martin. "Hindi ko kailangang marinig ang mga dahilan ninyo. Binabayaran ko kayo para gawin ang gusto ko at gusto ko itong ayusin sa lalong madaling panahon." Ang tono niya ay mariing nag-utos at ang organizer ay napilitang sumunod kahit na alam nitong mahirap ang hinihingi ni Martin. Hindi lamang iyon ang problema. Nang dumating ang panahon upang ayusin ang seating arrangement, naging mas mapanghusga si Martin sa listahan ng mga bisita. "Gusto ko ng mga prominenteng personalidad sa harap. Ang mga ordinaryong tao, ilagay sila sa likod, kung pupwede nga lang sa labas na sila umupo." Nang tanungin kung bakit kailangang maglagay ng ganoong linya ng pag-iisip, sumagot siya, "Simple lang, ang kasal na ito ay hindi lang para sa amin ni Clarice. Ito ay para ipakita kung gaano ako ka-impluwensyal." Si Clarice, na naroon din sa ilang pagpupulong, ay tahimik lamang at halos hindi makapagsalita. Kahit pa may sariling ideya siya para sa kasal, hindi niya magawang banggain ang mga plano ni Martin. Alam niyang hindi rin siya papakinggan nito. Sa tuwing tatanungin siya ng mga organizer tungkol sa opinyon niya, tanging, kahit ano ang gusto ni Martin, ang palagi niyang sagot. Sa bawat hakbang ng paghahanda, naging mas halata ang tunay na layunin ni Martin. Ang kanyang mga plano ay hindi tungkol sa pagdiriwang ng kanilang pagmamahalan, kundi sa pagpapakita ng kanyang yaman sa buong bayan. Pinili niya ang pinakamalaking ballroom sa lungsod, ipina-order ang pinakamahal na pagkain mula sa isang Michelin-starred chef, at tiniyak na ang kanyang isusuot ay gawa ng isang kilalang designer mula ibang bansa. Ngunit sa kabila ng kanyang mga detalye, patuloy ang tensyon sa pagitan niya at ng mga tao sa likod ng kasal. Sa isa pang insidente, nang dumating siya sa venue upang tingnan ang mga test arrangement para sa mga ilaw, napansin niyang hindi sapat ang kinang ng chandelier. Sa harap ng lahat ng staff, sinabi niya, "Ano to, para ba itong kasal ng isang ordinaryong tao? Kailangang palitan yan ng mas maganda. Kung hindi ninyo kayang ayusin yan, ako na lang ang gagawa ng trabaho ninyo." Ang staff ay nanatiling tahimik, ngunit sa likod ng kanilang mga mata ay halata ang pagkainis. Kahit ang organizer, na sanay sa ganitong klaseng mga kliyente, ay nawawalan na ng pasensya.
Ngunit walang naglakas loob na kontrahin si Martin dahil sa kanyang impluwensya at kayamanan. Habang papalapit ang araw ng kasal, mas dumami ang mga prominenteng personalidad na nagkukumpirma ng kanilang pagdalo. Mga negosyante, politiko, at mga celebrity ang ilan sa mga nasa listahan ni Martin, na lalo pang nagpapataas ng kanyang kumpiyansa. Ito ang magiging pinakamagandang kasal ng taon, sabi niya kay Clarice habang iniabot ang listahan ng mga bisita. At lahat ng ito ay dahil sa akin. Si Clarice, sa kabila ng mga granding plano, ay nanatiling tahimik. Habang pinagmamasdan ang engranding paghahanda, tila lalo niyang nararamdaman na siya ay isang bahagi lamang ng plano ni Martin. Ang kasal na ito ay hindi tungkol sa kanilang dalawa, kundi tungkol sa isang palabas na ginawa ni Martin upang ipakita kung gaano siya kataas sa lipunan. Sa paglipas ng mga araw, ang tensyon ay unti-unting tumataas. Sa likod ng mga nakangiting mukha at magagarang dekorasyon, naroon ang bigat ng presyong dala ng ambisyon ni Martin. Ngunit walang nakapansin sa mga bitak ng kanilang kwento. Sa paningin ng lahat, ang kasal na ito ay magiging perpekto, ang pinakamagarang seremonya na nakita ng kanilang bayan, isang pangarap na itinayo sa ilusyon. Dumating na ang araw ng engrandeng kasal nina Martin at Clarice. Ang ballroom ay nababalot ng karangyaan. Ang mga mesa ay punong-puno ng mga imported na bulaklak, kumikislap ang mga kristal na chandelier, at ang mga bisita ay pawang mga kilalang personalidad sa kanilang bayan. Lahat ng mata ay nakatuon sa okasyong ito, ang itinuturing na pinakamagarang kasal ng taon. Habang abala ang lahat sa paghanga sa paligid, si Martin naman ay abala sa pagtanggap ng papuri mula sa mga kilala niyang bisita. Ang ganda ng venue, Martin. Ikaw lang talaga ang kayang gumawa ng ganito, ani ng isa sa mga politiko na imbitado. Ngumisi si Martin at sagot niya, "Well, kapag ikaw ang may resources, dapat siguraduhin mong ginagamit mo ito sa tamang paraan." Habang nagsisimula na ang seremonya, mas lalo pang naging sentro ng atensyon si Martin. Suot niya ang custom-made niyang suit na kumpleto sa lahat ng mamahaling accessories, isang simbolo ng kanyang kayamanan. Ngunit sa kalagitnaan ng kasiyahan, napansin niyang wala sa kanyang pulso ang mamahaling relo na iniwan niyang suot bago magsimula ang seremonya. Agad siyang kinabahan at nilibot ang kanyang tingin sa paligid, ngunit hindi niya makita ang relo. Lumapit siya kay Clarice na tahimik na nakaupo sa bridal lounge. "Clarice, nakita mo ba ang relo ko? Nawala ang relo ko." Napakunot ang noo ni Clarice, halatang naabala sa tanong ni Martin. "Hindi ko nakita, Martin. Siguro nandoon lang sa kwarto mo." Ngunit hindi tinanggap ni Martin ang sagot. Sa halip, sinimulan niyang magtanong sa mga staff ng event. Nilapitan niya ang wedding planner, ang mga photographer, at maging ang mga waiter na nagsisilbi ng pagkain. Ang bawat tanong niya ay puno ng tensyon. "Sino ang pumasok sa suite ko kanina? Sino ang dumaan sa room ko? Kailangan kong mahanap ang relo ko." Habang nagtatanong, napansin ni Martin ang isang waiter na tila naiiba sa iba. Mukha itong probinsyano. Simple ang tindig at halata sa kasuotan nito na hindi sanay sa marangyang paligid. Ang kanyang kutis ay sunog ng araw at ang kilos niya ay medyo alanganin sa harap ng mga eleganteng bisita. Agad na tumama ang tingin ni Martin sa kanya, at sa kanyang isip, ang taong ito ang pinakaposibleng may kagagawan ng pagkawala ng relo. "Hoy, ikaw!" sigaw ni Martin, na agad nakakuha ng atensyon ng mga bisita. Nagulat ang waiter at nilingon si Martin, halatang hindi sanay sa ganitong eksena. "Ano pong problema, sir?" Mahinahon niyang tanong. "Ikaw! Ikaw ang huling nakita kong malapit sa suite ko! Alam kong ikaw ang kumuha ng relo ko!" Ang boses ni Martin ay punong-puno ng galit at unti-unting nagtipon ang mga bisita sa paligid upang manood ng eksena. "Naku sir, wala po akong alam sa sinasabi ninyo," sagot ng waiter, halatang natataranta. "Nagdadala lang po ako ng pagkain kanina sa bridal suite pero hindi po ako pumasok." Hindi nakinig si Martin sa paliwanag nito. Lumapit siya at itinuro ang tray na hawak ng waiter. "Ano yan? Naglagay ka ba ng relo ko dyan? Umamin ka na habang maaga pa." Ang mga bisita ay nagbulungan at ang eksena
ay unti-unting nagiging mas mahirap para sa waiter. "Sir, wala po talaga akong kinuha." Halos maiyak na sagot ng waiter, na pilit pinapaliwanag ang kanyang panig. Ngunit imbes na pakinggan siya, mas lalo pang pinahiya ni Martin ang lalaki. "Ikaw ba? Mukha kang probinsyano. Hindi ka bagay dito. Kaya siguro nagawa mo yon dahil gusto mong magmukhang mayaman tulad namin." Ang mga bisita ay tahimik na nakatingin. Ilan sa kanila ay halatang hindi sang-ayon sa ginagawa ni Martin. Ngunit walang naglakas loob na magsalita. Ang waiter naman ay tumungo, hawak ang tray at hindi malaman kung paano ipagtanggol ang sarili. "Martin, tama na." Marahang bulong ni Clarice na lumapit upang pigilan ang sitwasyon. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki. "Hindi, Clarice. Kailangan niyang umamin. Hindi ako papayag na mawala ang relo ko ng ganun-ganun lang." Sa puntong ito, ramdam ng lahat ang bigat ng kahihiyan sa hangin. Ang kasal na dapat ay puno ng saya at pagdiriwang ay napalitan ng tensyon at kahihiyan. Ngunit hindi pa natatapos ang eksena. Ang susunod na mangyayari ay magiging dahilan ng pagbabago ng lahat ng buhay na naroon. Tahimik ang lahat habang nakatayo ang waiter sa gitna ng ballroom, nakatungo at tila ninanakawan ng dignidad sa harap ng mga bisita. Patuloy na bumubulalas ng galit si Martin, hindi iniinda ang bigat ng sitwasyong kanyang nilikha. "Umamin ka na, hindi ka aalis dito hanggat hindi mo inaamin na ikaw ang kumuha ng relo ko." Sigaw niya, ang boses niya ay pumuno sa buong lugar. Lahat ng mga bisita ay tahimik na nanonood, habang si Clarice ay hindi malaman kung paano pipigilan ang asawa. "Sir," mahinahon, ngunit matatag na sagot ng waiter. "Wala po akong kinuha. Hindi ko po kailangan gawin iyon. Nandito po ako para tumulong, hindi para makapanakit ng ibang tao." Bago pa makapagsalita ulit si Martin, may isang lalaki mula sa likod ng mga bisita ang lumapit. Siya ay nakasuot ng simpleng polo at itim na pantalon, ngunit ang tindig niya ay halatang puno ng awtoridad. Ang kanyang presensya ay agad na nakakuha ng pansin ng lahat. "Martin," sabi ng lalaki. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng gravitas. "Sa tingin ko dapat kang maghinay-hinay." Lumingon si Martin at tinitigan ang lalaki. "Sino ka? At bakit ka nakikialam? Hindi mo ba nakikita kung ano ang nangyayari dito?" Ngumiti ang lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan. "Ako si Jacob," sagot niya. "At sa tingin ko kailangan mong humingi ng tawad sa waiter na pinahiya mo." "Bakit ko naman gagawin iyon?" tanong ni Martin, halatang naiinis sa presensya ni Jacob. "Hindi mo ba naiintindihan? Nawala ang mamahaling relo ko at sigurado akong siya ang may kagagawan." Si Jacob ay naglakad papalapit sa waiter, tumingin dito at magiliw na tinapik ang balikat nito. "Ang kaibigan kong ito," sabi ni Jacob, "ay nagtatrabaho bilang waiter ngayon dahil tinulungan ko siyang makahanap ng trabaho. Siya ay isang mabuting tao at sigurado akong wala siyang kasalanan." Nagulat si Martin sa sinabi ni Jacob. "Kaibigan mo?" tanong niya, hindi makapaniwala. "Bakit mo tutulungan ang isang probinsyano na katulad niya?" "Simple lang," sagot ni Jacob. Ang kanyang tono ay nanatiling mahinahon. "Dahil lahat tayo ay may kakayahang tumulong, anuman ang estado natin sa buhay. At sa tingin ko, mas makakabuti kung tayo ay magpakumbaba sa halip na manghusga." Habang sinasabi ito ni Jacob, napansin ng ilang bisita ang tahimik na bulungan sa paligid. Hindi nagtagal, isang kilalang negosyante mula sa grupo ang lumapit at nagsalita. "Martin, hindi mo ba kilala si Jacob? Siya ang may-ari ng pinakamalaking real estate company dito sa lugar natin. Siya ay isang bilyonaryo." Parang tinamaan ng malakas na hangin si Martin sa narinig. "Ano?" tanong niya, hindi makapaniwala. "Bilyonaryo? Paano ito nangyari?" Ngumiti si Jacob at tumingin kay Martin. "Oo, Martin. Ako si Jacob. At kung narito ako bilang waiter ngayon,
Iyon ay dahil tumulong ako sa isang kaibigan na may emergency. Ang totoong waiter na nakatoka sa shift na ito ay hindi nakapasok, kaya pumayag akong pumalit pansamantala. Gusto ko ring maranasan ang ganitong trabaho, kahit saglit. Ang pag-amin ni Jacob ay nagdulot ng mas matinding katahimikan sa ballroom. Ang mga bisita, kabilang na ang mga prominenteng personalidad na inimbitahan ni Martin, ay nakatingin kay Jacob na may respeto at paghanga. Sa kabila ng lahat ng mayroon ako, dagdag ni Jacob, hindi ko nakakalimutan kung saan ako nagmula. Nanggaling din ako sa hirap, tulad ng kaibigan kong ito, at hindi ko kailanman ipagmamalaki ang sarili ko sa pamamagitan ng pag-apak sa iba. Ang mga salita ni Jacob ay nagdulot ng bigat sa dibdib ni Martin. Hindi niya maitanggi ang kahihiyang nararamdaman habang naririnig ang mga ito. Ang kasiguruhan at kayabangan niya kanina ay unti-unting naupos at napagtanto niyang pinahiya niya ang isang tao na mas may integridad at yaman kaysa sa kanya. Ang waiter na pinahiya niya ay nanatiling tahimik, ngunit ang ngiti nito ay nagsilbing patunay ng kanyang dignidad na hindi nagiba sa kabila ng pang-iinsulto. Tumayo si Jacob sa tabi nito, nagbigay ng isang mapayapang ngiti kay Martin at sabing, "Hindi pa huli ang lahat para magpakumbaba at ayusin ang mga pagkakamali." Ang eksenang ito ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa lahat ng naroon. Sa gitna ng marangyang kasalan, lumitaw ang tunay na kahulugan ng yaman. Hindi ito nasusukat sa halaga ng pera, kundi sa kabutihan ng puso at sa kakayahang respetuhin ang iba. Nang matapos magsalita si Jacob, tahimik ang lahat sa ballroom. Ang mga mata ng bawat bisita ay nakatuon kay Martin, na ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa sinuman. Ang dati niyang mataas na kumpiyansa na mistulang hindi magigiba ay nawala na parang bula. Ramdam niya ang mabigat na presyong dala ng kahihiyan, lalo na't alam niyang bawat salita ni Jacob ay nagbigay ng matinding epekto sa kanyang reputasyon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Martin ay nakaramdam ng ganap na kawalan ng kontrol. Hindi niya magawang magsalita o magpaliwanag. Sa bawat segundo ng katahimikan, tila isang napakabigat na bigwas ang nararamdaman niya mula sa tingin ng mga tao. Habang bumubulong ang mga bisita, ang dating eksena ng pagpapakita ni Martin ng kayabangan ay unti-unting nagiging usap-usapan. Ang dami niyang sinabi, pero hindi niya pala alam kung sino ang kausap niya. Isang bisitang politiko ang nagsabi, habang may halong paglibak sa kanyang tono. Ang ilan sa mga prominenteng negosyante ay tahimik na tumango kay Jacob bilang tanda ng kanilang respeto, samantalang hindi man lang nilingon si Martin. Isang kaibigan ni Martin mula sa kolehiyo na madalas niyang kasama sa mga party ang lumapit at nagsabi, "Martin, hindi ko alam na ganito na pala ang ugali mo. Hindi ito nakakatuwa." Pagkatapos ng sinabi, ang kaibigan ay agad na lumayo, iniwan siyang mag-isa. Habang patuloy ang seremonya, unti-unting iniwasan ng mga bisita si Martin. Sa bawat grupo ng mga tao, makikita siyang sinusulyapan ngunit hindi inaanyayahang sumali sa usapan. Ang mga kilalang personalidad na dati niyang kasama sa pagyayabang ay tila nagkakaisa sa pagtalikod sa kanya. Sa halip, ang atensyon nila ay napunta kay Jacob, na ngayon ay malinaw na mas pinahahalagahan ng lahat dahil sa kanyang kababaang loob at pagiging tunay na tao. Ramdam ni Martin ang pag-iisa. Habang abala ang iba sa kasiyahan at pakikipag-usap kay Jacob, siya naman ay naiwan sa isang sulok, nakaupo at nakatingin sa walang laman niyang kamay, na dati ay suot ang mamahaling relo. Ang kawalan ng relo ay tila naging simbolo ng pagkawala ng kanyang dignidad sa araw na iyon. Habang patuloy na umiikot ang seremonya, sumagi sa isip ni Martin ang lahat ng kanyang ginawa, hindi lamang sa araw na iyon, kundi sa buong buhay niya. Naisip niya kung paano niya inabuso ang kanyang kayamanan at impluwensya upang apihin ang mga taong mas mababa ang kalagayan sa kanya. Ang kanyang kayabangan, na dati niyang pinaniniwala ang kalakasan, ay naging ugat ng kanyang pagkabagsak. Paano nangyari ito? Tanong niya sa sarili habang pilit na iniwasan ang mga tingin ng mga tao. Nagsimula siyang magsisi, ngunit sa puntong iyon, alam niyang huli na ang lahat.
Hindi na maibabalik ang mga nasayang na pagkakataon upang ipakita ang tunay na kabutihan sa kapwa. Ang mga bisitang dati niyang itinuturing na kaibigan ay tuluyan nang umiwas sa kanya. At kahit si Clarice, na tahimik lamang sa isang tabi, ay tila nawalan na ng anumang koneksyon sa kanya. Pagkatapos ng kasal, unti-unti nang nawala ang mga tao. Maraming nagpaalam kay Jacob, pinuri ang kanyang asal at kababaang loob. Ngunit walang ni isang lumapit kay Martin upang kamustahin siya. Nang tuluyang matapos ang okasyon, naiwan siyang mag-isa sa ballroom. Nakatayo sa gitna ng isang lugar na puno ng karangyaan. Ngunit ngayoy walang halaga para sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang pilit niyang sinasalo ang bigat ng nangyari. Lahat ito'y mali, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Akala ko sapat na ang kayamanan. Akala ko tama ang lahat ng ginawa ko. Ngunit kahit nagsisimula na siyang magsisi, alam niyang wala nang babalik sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan na dati niyang tinitingnan bilang kanyang suporta ay tuluyan nang nawala. Ang kanyang mga bisita na dumalo upang purihin siya ay naiwan ang isang imahe ng taong mapagmataas at walang konsiderasyon. At higit sa lahat, si Jacob, ang taong kanyang pinahiya, ay naging sagisag ng kabutihan na kailanman ay hindi niya napantayan. Sa huling sandali ng gabing iyon, tahimik niyang iniwan ang ballroom, dala ang bigat ng kanyang pagkatalo. Sa bawat hakbang palabas, nararamdaman niya ang bigat ng katotohanan. Hindi kayamanan, impluwensya o kapangyarihan ang tunay na sukatan ng tao, kundi ang kabutihan ng kanyang puso, isang bagay na matagal na niyang nakalimutan. Ang araw ng kasal na dapat sana'y simula ng isang masayang yugto para kina Martin at Clarice ay nauwi sa isang bangungot. Pagkatapos ng insidenteng naganap sa ballroom, hindi na nawala sa isip ni Clarice ang eksenang iyon. Habang umuuwi sila sa kanilang mansyon, pagkatapos ng kasal, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Isang bigat na pilit niyang binabalewala sa loob ng maraming buwan, ngunit ngayoy masyado ng malinaw upang hindi pansinin. Pagdating sa kanilang tahanan, ang tahimik na ambiance ng gabi ay hindi nakabawas sa tensyon na bumabalot sa kanilang dalawa. Si Martin ay tahimik lamang, nakaupo sa malawak nilang sala habang hawak ang isang baso ng alak. Ang kanyang isip ay naguguluhan pa rin sa kahihiyang dinanas sa harap ng kanyang mga bisita. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya magawang harapin si Clarice. Sa kabilang banda, si Clarice ay nakatayo sa hagdanan. Hawak ang kanyang wedding gown na tila masyadong mabigat para sa kanya. Tumitig siya kay Martin at sa unang pagkakataon, pinayagan niyang maramdaman ang lahat ng sakit na itinago niya. Martin, basag niya ang katahimikan. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko na kaya. Napatingin si Martin, bahagyang nagulat ngunit hindi pa rin makapagsalita. Hindi ko na kayang ituloy ito. Patuloy ni Clarice, ang luha ay unti-unting pumapatak mula sa kanyang mga mata. Simula pa lang, alam ko nang mali ang lahat. Pinasok ko ito dahil sa desperasyon, dahil kailangan kong tulungan ang pamilya ko. Pero hindi ko na kayang magkunwari na ayos lang ang lahat. Tumayo si Martin, ang baso ng alak ay iniwan sa mesa. Clarice, ano ang sinasabi mo? Kasal na tayo. Hindi mo pwedeng basta na lang talikuran ang lahat ng ito. Napailing si Clarice, ang luha ay tuluyan nang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi mo naiintindihan, Martin. Hindi ito tungkol sa kasal, sa pera, o sa mga plano mo. Ito ay tungkol sa kung sino ka bilang tao, at kung paano mo ako at ang ibang tao pinakitunguhan. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, sagot ni Martin, bahagyang naiirita. Binigyan kita ng buhay na hindi mo kailanman makakamtan kung hindi dahil sa akin. Ngunit sa halip na mapalambot si Clarice, lalong tumigas ang kanyang paninindigan. Oo, binigyan mo ako ng pera, ng magagarang damit, ng mansyon, pero hindi mo kailanman binigyan ng halaga ang pagkatao ko. Hindi mo ako nirespeto, hindi mo iginalang ang damdamin ko, at higit sa lahat, hindi mo iginalang ang iba. Sa puntong iyon, napagtanto ni Martin
na wala siyang magagawa upang mapigilan si Clarice. Ang tono nito ay puno ng katotohanan at kahit napilitin niya, alam niyang hindi na ito magbabago ng isip. Kinabukasan, maagang umalis si Clarice mula sa mansyon. Dalang-dala niya ang mga bag na may laman ng ilan sa kanyang mga gamit, ngunit iniwan niya ang lahat ng material na bagay na ibinigay ni Martin. Hindi siya tumanggap ng kahit anong bagay mula sa kanya maliban sa perang ginamit upang bayaran ang utang ng kanyang pamilya. Pag-uwi niya sa kanilang simpleng tahanan, niyakap siya ng kanyang ina at mga kapatid. Bagamat hindi maibabalik ng mga ito ang lahat ng nawala sa kanya, naramdaman ni Clarice ang init ng pagmamahal at suporta mula sa kanyang pamilya. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa piling ni Martin. Nagsimula siyang ayusin ang kanyang buhay mula sa simula. Bumalik siya sa simpleng pamumuhay, ngunit mas magaan ang kanyang kalooban dahil alam niyang pinili niya ang tama. Samantala, si Martin ay naiwan sa kanyang malaki, ngunit malamig na mansyon. Wala na si Clarice at hindi rin nagtagal ay nawala ang suporta ng kanyang mga kaibigan. Ang mga taong dati niyang inaasahan ay unti-unting umiwas sa kanya, lalo na matapos kumalat ang balita tungkol sa insidente sa kanyang kasal. Sa paningin ng marami, si Martin ay isang mayabang at walang pakialam na tao, isang reputasyong mahirap ng baguhin. Sa bawat araw na dumaan, naramdaman ni Martin ang pag-iisa. Walang tumatawag, walang bumibisita, at kahit ang mga dati niyang malalapit na kaibigan ay hindi na sumasagot sa kanyang mga mensahe. Sa unang pagkakataon, naranasan niya ang pakiramdam ng tunay na pagkawala. Habang nakaupo sa kanyang mamahaling upuan sa sala, napatingin si Martin sa paligid ng mansyon. Napagtanto niyang ang lahat ng yaman na kanyang pinagmalaki noon ay walang halaga kung wala siyang tao sa paligid na handang tumanggap at magmahal sa kanya. Sa kanyang pag-iisa, unti-unti siyang sinimulan ng pagsisihan ang lahat ng kanyang mga ginawa. Ngunit sa puntong ito, ang mga tao sa kanyang buhay ay matagal nang lumayo. Ang eskandalong naganap sa kasal ni Martin ay hindi lamang nakaapekto sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa kanyang negosyo. Ang insidente sa harap ng mga prominenteng tao sa bayan na naging paksa ng bulong-bulungan at usap-usapan ay mabilis na kumalat. Ang reputasyon ni Martin bilang isang matagumpay na negosyante ay nawasak sa isang iglap. Sa mga linggong sumunod, naramdaman ni Martin ang malamig na pagtanggap ng mga negosyanteng dati niyang kaalyado. Ang mga kliyente na dating nagtitiwala sa kanyang pangalan ay unti-unting nag-pull out ng kanilang mga kontrata. Ang kanyang negosyo, na minsang itinuturing na matatag at maaasahan, ay biglang naging sentro ng duda at pag-aalinlangan. Martin, sabi ng isa sa kanyang mga business partners sa isang emergency meeting, hindi na sustainable ang ganitong sistema. Maraming kliyente ang nag-withdraw dahil sa mga negatibong balita tungkol sa iyo. Hindi na rin nila nakikita ang kumpiyansa sa pangalan mo. Galit na tumayo si Martin mula sa kanyang upuan. Ang pangalan ko ang dahilan kung bakit lumago ang negosyong ito. Paano nila magagawang iwan tayo ng ganun-ganun lang? Ngunit kahit ang mga pinakamalapit niyang empleyado ay hindi na makahanap ng sagot para sa kanya. Ang imahe ni Martin bilang isang maimpluwensyang tao ay napalitan ng imahe ng isang mapagmataas na lider na walang malasakit sa iba. Sa bawat araw na dumaan, lalong lumala ang sitwasyon. Hindi nagtagal, ang mga empleyado niya na dati tapat sa kumpanya ay nagsimula ng mag-resign. Una ay ang kanyang Chief Financial Officer na matagal nang nagdududa sa direksyon ng negosyo. Sumunod ang ilan sa kanyang mga manager na nadama ang kawalang direksyon ng pamunuan. Ang dating masiglang opisina ay naging tahimik, puno ng bakanting mesa at silya. "Sir," sabi ng isa sa mga natitirang empleyado, "paumanhin, pero hindi ko na kayang manatili. Nawawala na po ang tiwala ng mga tao sa kumpanya. Wala na pong nakikitang magandang hinaharap dito." Bagamat pilit ni Martin na patatagin ang negosyo, alam niyang hindi na niya kayang baliktarin ang sitwasyon. Unti-unti nang nalulugi ang kumpanya at wala na siyang makitang solusyon. Ang mga bank accounts niya na dati puno ng milyon-milyong piso ay unti-unting nauubos upang bayaran ang mga utang
at gastusin ng negosyo. Isang araw, dumating ang hindi inaasahang balita mula sa kanyang legal team. Mr. Martin, sabi ng kanyang abogado, wala na tayong pagpipilian kundi ibenta ang ilan sa mga ari-arian mo upang mabayaran ang mga natitirang utang ng kumpanya. Kung hindi, baka magsampa na ng kaso ang mga creditors. Ang mansyon na dati niyang ipinagmamalaki bilang simbolo ng kanyang tagumpay ay ang unang kailangang ibenta. Kasunod nito ay ang mga mamahaling sasakyan, mga resort property, at maging ang ilan sa kanyang alahas. Isa-isa niyang pinanood ang pagkawala ng mga bagay na minsang naging bahagi ng kanyang marangyang buhay. Sa huli, wala nang natira kay Martin kundi ang kanyang pangalan. Isang pangalan na ngayon ay puno ng kahihiyan at pagkapahiya. Ang lahat ng bagay na dating nagbibigay sa kanya ng kumpiyansa at kayabangan ay nawala. Ang dating makapangyarihan at maimpluwensyang si Martin ay ngayon simpleng tao na lamang, walang yaman, walang negosyo at walang suporta mula sa mga taong dati niyang tinatawag na kaibigan. Sa mga araw ng kanyang pag-iisa, napagtanto niya ang lalim ng kanyang pagkakamali. Ngunit sa puntong ito, alam niyang huli na ang lahat. Ang pagbagsak ng kanyang negosyo ay hindi lamang bunga ng maling desisyon, kundi ng ugaling kanyang pinanatili, ang ugaling naglayo sa kanya sa mga taong handang tumulong sana sa kanya noong panahong kailangan niya ito. Ngayon, si Martin ay isang taong nabubuhay na may bigat ng pagsisisi, ngunit walang paraan upang maibalik ang nawala. Ang bawat nawalang ari-arian ay sumasalamin sa kanyang pagbagsak, isang pagbagsak na hindi dahil sa kakulangan ng pera, kundi dahil sa kawalan ng respeto at kababaang loob. Ang dating marangyang buhay ni Martin ay tuluyan ng naglaho. Ang taong minsang itinuturing na simbolo ng tagumpay at kayamanan ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mansyon, mga ari-arian at negosyo ay nawala na sa kanya. Ngayon, wala siyang natira kundi ilang piraso ng damit at isang maliit na bag na dala-dala niya habang naglalakad sa lansangan. Sa unang pagkakataon, naranasan ni Martin ang hirap ng buhay na hindi niya kailanman naisip na kanyang mararanasan. Sa mga unang araw ng kanyang pagiging palaboy, pilit niyang pinanatili ang kanyang dignidad. Lumalapit siya sa mga tao, umaasang makikilala pa rin siya at matutulungan. Ngunit ang mga taong minsang lumapit sa kanya noong siya'y nasa tugatog ng tagumpay ay nagkikibit balikat lamang at umiwas sa kanya. Martin, ikaw ba yan? Tanong ng isang dating kakilala sa kalye. Ngunit sa halip na tulungan siya, umiwas ito at tumawa nang makita ang kalagayan niya. Sa puntong iyon, napagtanto ni Martin na ang kanyang reputasyon ay tuluyan ng nasira at wala nang babalik sa kanya. Sa mga araw na lumipas, natutunan ni Martin ang kahulugan ng gutom. Hindi na niya matandaan ang huling pagkakataong siya ay kumain ng maayos. Natutulog siya sa malamig na bangketa, pilit na iniipon ang mga piraso ng karton upang gawing sapin. Minsan ay dinadaanan siya ng mga taong nagmamadaling pumunta sa trabaho, ngunit wala ni isang tumigil upang siya ay tulungan. Isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng isang kariton, lumapit ang isang matandang lalaki na naglalako ng balut. Ang lalaki, na mukhang sanay na sa hirap ng buhay, ay ngumiti kay Martin at iniabot ang isang balut. Kumain ka muna, iho. Mukha kang matagal nang hindi nakakakain, sabi nito. Nagulat si Martin. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng pagiging mahirap ng lalaki, nagawa pa nitong magbigay. Bakit mo ginagawa ito? Tanong niya, ang boses niya ay basag at puno ng emosyon. Simple lang, sagot ng matanda. Lahat tayo, may mga panahong kailangan ng tulong. Hindi ko kailangan ng yaman para tumulong. Basta may konti akong maibigay, ginagawa ko. Ang simpleng sagot ng lalaki ay nagbigay ng kakaibang kirot sa puso ni Martin. Napagtanto niyang ang kabutihan ay hindi nakabase sa kayamanan o estado sa buhay. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang makilala ang iba't ibang tao sa lansangan. Mga tao na, sa kabila ng kanilang kahirapan, ay may mabubuting puso at handang tumulong.
May isang grupo ng mga batang lansangan na madalas magtipon-tipon sa ilalim ng tulay, kung saan nila ginugugol ang kanilang araw sa paglalaro at pagkukwentuhan. Isang araw, nakita siya ng isang batang babae mula sa grupo. Lumapit ito sa kanya. Bitbit ang isang supot ng tinapay. "Kuya, gusto mo?" Tanong ng bata, ang kanyang ngiti ay walang kaplastikan. Muli, si Martin ay nagulat. Tumango siya at kinuha ang tinapay. "Salamat," bulong niya. Halos hindi makapagsalita dahil sa bigat ng emosyon. Sa mga araw na kasama niya ang mga tao sa lansangan, unti-unting natutunan ni Martin ang tunay na halaga ng pagkakumbaba. Ang dating mataas na tingin niya sa sarili ay napalitan ng pasasalamat sa bawat maliit na kabutihan na natatanggap niya. Ang mga dating bagay na itinuturing niyang walang halaga, isang piraso ng tinapay, isang mainit na ngiti, o simpleng pakikiramay ay naging mahahalagang bahagi ng kanyang araw. Habang pinapanood niya ang mga batang lansangan na nagtutulungan kahit sa gitna ng kahirapan, napagtanto niya ang malalim na pagkakamali sa kanyang buhay. Ang kayabangan at material na bagay na minsang nagbigay sa kanya ng kasiyahan ay walang halaga kumpara sa kabutihan ng puso at pagkakaisa ng mga tao sa paligid. Isang gabi, habang nakaupo siya sa ilalim ng bituin, bumulong siya sa sarili. "Ngayon ko lang naintindihan," sabi niya. Ang boses niya ay puno ng pagsisisi. Ang tunay na yaman ay hindi nasa pera o ari-arian. Nasa puso ito, sa kung paano ka magmahal at magbigay ng respeto sa iba. Sa huli, si Martin ay natutong mabuhay ng simple. Bagamat nanatili siyang isang palaboy, ang natutunan niya mula sa mga mahihirap na tumulong sa kanya ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Hindi na siya ang dating mapagmataas na lalaki, kundi isang taong muling natutong magpakumbaba at magpasalamat sa mga simpleng biyaya na natatanggap niya. Sa kabila ng kanyang pagbagsak, natagpuan ni Martin ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya kailanman naramdaman noong siya'y nasa rurok ng tagumpay. Sa huli, natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang pagiging tunay na tao ay hindi nasusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang iba.